Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga, magandang Biyernes, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Balik ulit tayo sa ating klase. At yung announcement ng ating abla na yung mga pangalan ninyo sa screen. Pakilagay yung inyong Muslim name. Hindi kayo makakatanggap ng certificate saka ng 500. Mashallah. Okay. Bago tayo mag-umpisa, meron kasi ako natanggap na mga question last week. Gusto kong sagutin muna ito bago tayo mag-umpisa doon sa ating klase. At for the benefit of yung questionnaire, saka for the benefit of all, kasi importante kasi yung tanong niya. Yung unang tanong, sinagot ko na ito noong last Friday, kasi last Friday wala tayo. Kaya lang, very quick ang aking sagot. Pinagtanong ko muna ito sa aking mga sheikh para meron tayong dalil. Ang unang tanong, pwede ba daw sabihin yung Jumu'ah Mubarak kapag Biyernes? So ang sagot doon, Bismillahirrahmanirrahim, sa katotohanan, yung Jumu'ah is Mubarak talaga. Okay, yung Jumu'ah, Mubarak talaga, blessed day talaga yung Biyernes. At understood ng lahat ng mga Muslim na yung virtues ng Friday. Kaya lang walang established na sunnah o hadith na pwede mong gamitin parang pagbati yung Jumu'ah Mubarak. Pwede mo siyang sabihin Jumu'ah Mubarak, pero hindi yun kasi ang Jumu'ah Mubarak ay lumalabas na parang parang dikir. So sabi nung pinagtanungan ko Sheikh Sulaiman Al-Majid, may Allah be preserve him, sabi niya, wala tayong natanggap o prescribe sunnah na mag-exchange tayo ng congratulations on Friday using the word Jumu'ah Mubarak. So hindi ito kumbaga hindi ito sunnah. Malinaw yung sabi niya. So, hindi na siya nag-expand doon. Pangalawang tanong, kapag daw ang isang Muslim o Muslima gawa siya ng witir prayer on the early part of the night, tapos nagising siya on the last third part of the night, magsasagawa siya ng tahajjud. Magsasagawa siya ng tahajjud. Okay, so paano ba daw yung gagawin pa daw ba niya yung witir? So, sinerge ko to, nang nakuha kong sagot dito, sabi ni Sheikh bin Baz, tinanong din siya sa ganyan, ang tanong sa kanya, ganun din, if I have prayed witir, sabi niya at the beginning of the night, then I get up to pray Qiyam at the end, but then how should I pray? Yun ang sagot. Ang tanong, ang sagot ng buting Sheikh. Sabi niya, if you have prayed witir at the beginning of the night, and then Allah enables you to get up at the end of the night, then pray whatever you can, 2 by 2, without witir. Hindi mo na uulit. Kung bakit sabi niya, hindi mo na uulitin yung witir kasi ginawa mo na yun on the earlier. Because, sabi niya, the Prophet, peace and blessing be upon him, sabi niyang propeta, there cannot be 2 witrs in one night. So yun yung ating dalil. At sabi din ni Aisha, narrated by Aisha, may Allah be pleased with her, that the Prophet, peace and blessing be upon him, used to pray 2 and 2 after witir. 2 and 2 raka after witir sitting down. The reason for that, and Allah knows best, was to show, para pakita niya sa mga tao that it is permissible to pray after witir, and Allah knows best. Right? Yung pangalawang tanong. Pangatlong tanong, ang sabi ng isang sister, what is the difference between Quran and Bible? So, alhamdulillah. Una, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, meron doong ayat sa Suratul Baqarah. Amana rasulu bima unsila ilahi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufariqu baina ahadin min rusuli. Sa pagkakasali nun, sabi doon,
The messenger believes in what has been sent down to him from his Lord. And the believers, each one believes in Allah, His angels, His books, and His messengers. So, binanggit doon yung His books. Okay? Kasama doon. Pag sinabing books, diyan nasasama dyan yung lahat ng revealed books. So, sabi doon, nung research ko to, nakita ko doon sa Sahih al-Bukhari, saka Sahih Muslim, na narrate ni Abu Hurairah, sabi niya, isang araw, ang Propeta Muhammad SAW appeared before the people and Jibril came to him. Ito yung hadith of Jibril. Tapos sabi niya, O Messenger of Allah, what is faith? Ano ang iman? Sagot ng Propeta ng Allah, yung iman is to believe in Allah, His angel, His books, the meeting with Him and the messengers, and to believe in the resurrection hereafter. So dito, binanggit dito yung books. Pag sinabing books, kasama dito yung Quran, Torah, Gospel, Zabur, at yung ibang mga libro na nabanggit din Allah knows best. Walang binanggit doon na Bible. Okay? So, first and foremost, sa isang Muslim, kapag ka pumasok ka sa Islam, understood na kaya mo siya iniwan, yung relihiyon na yun. Kasi unang-una, yung basihan nila, hindi siya existing. Kasi walang propeta na tumanggap ng Bible ayon sa napag-aaralan natin. At talagang walang nireveal na Bible. Ang meron yung Torah, yung binanggit nga yung Torah, yung Injil, Sabur. Yun. Kaya lang, sa kabilang relihiyon na iniwan natin, itong mga aklat na ito, titipon-tipon nila, kinumpile nila, tapos pinangalanan nila na Bible. Kaya yung word na Bible, makikita mo lamang yun doon sa takip. Pag binuksan mo, wala yung word na Bible. So, hindi ito existing. So, kaya yung tanong na anong pagkakaiba daw ng Quran at Bible, ay wala akong nakakitang sagot na yung difference. Kasi talagang, paano mo i-compare yung ang Quran doon sa hindi existing? So, ang ano doon is, forget that Bible. Hindi siya existing. What is existing is yung sinabing mga yung Torah, yung Injil, saka yung... Kaya lang, superseded na yan ng Quran. Okay? You don't have to open it. Superseded na yan ng Quran. Bubuksan nyo lamang yan in case of necessity. Halimbawa, nagdadawa ka, and this is not recommended. Ito, gumagawa lang nito yung talagang mga expert. Kamukha ni Dr. Zakir Naik, yung naksiram si Ahmad Didat, yung mga maalam sila sa aklat, pati yung mga aklat na sinasabi ng mga man-made books. Kaya lang sa atin, hindi sa atin pinag-uutos na balikan natin yung mga aklat na yan. Kasi meron ding isang hadith na naalala ko na minsan si Omar ibn al-Khattab, meron siyang dalang pahina ng lumang tipan. Pupunta siya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanong siya ng propeta, ano yung hawak mo? Sabi ni Omar, ipapahina ito ng mga lumang kasulatan. Sabi doon sa hadith, namula yung muka ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagka namula ang mukha ng Propeta Muhammad, it shows yung kanyang anger, yung kanyang galit. So sabi niya, kung si Musa lamang ay babalik ngayon, wala siyang choice kundi pasundin yung aking daladalang aklat. Yun yung Quran. So doon malinaw sa nagtanong na ang tanong na what is the difference between the Bible and the Quran? There's no difference. Ibig sabihin ang Quran is the true words of Allah. Okay? Word by word, aya by aya, chapter by chapter. Lahat yan words ng Allah. Yung Bible, dahil sa compilation niyan, meron doong naiwan sa loob na mga yung salita ng Allah. Kaya lang hindi natin alam kung alin doon yung authentic, alin doon yung siningit lang. Kasi marami na diyang naging yung parang namprel, yung dagdag bawas. Yun ang nangyari dyan sa mga lumang tipan. So yun ang sagot. Tapos ang pangalawa niyang tanong, saan daw makikita si Prophet Muhammad sa Bible at saka sa Quran? If you remember, when nag-start ako ng sira, nagbigay ako ng introduction na kung saan nakikita na yung pangalan ni Prophet Muhammad sa unang tipan. Kasi may question doon na, is Prophet Muhammad mentioned in the previous scriptures? Yes.
Binanggit ko doon, natatandaan ko yung Deuteronomy chapter 18, verse 18, verse 19. Tapos binanggit ko rin doon sa Isaiah chapter 29, verse 12. Binanggit ko doon sa Solomon, doon lumang-luma sa Solomon chapter 5, verse 16. Sa John chapter 14, verse 16. John chapter 15, verse 26. John chapter 16, verse 7. Tsaka John 16, verse 12 and 14. Yan yung mga nakikita nyo dyan yung description kay Prophet Muhammad sa previous description. Kaya lang, tinanggal doon yung pangalang Muhammad o Ahmad. Ang inilagay doon, Holy Spirit, Paraklete, Comforter. Kaya nga, hindi natin siya, ito isang dahilan kung bakit hindi natin kailangan pang balikan yung corrupted na libro na yan. So sa Quran, makikita mo naman Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, sa buong Quran, obviously, Prophet Muhammad is a prophet of Allah. Kasi kamukha lang kung nasusundan nyo yung lecture natin na nakaraan nung ni-reveal nung ilang aya ng Ikra, pinaliwanag ko siya. Lumabas tayo sandali sa Tauhid, sa Sira, nagpaliwanag ako sa inyo ng maiksing Tauhid, yung creation ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon pa lang is a proof that Muhammad is a true messenger of Allah. Kasi yung dinescribe doon, yung pagkakalalang ng tao, although ang sinabi lang doon, yung alaka, dinescribe ko sa inyo yung base doon sa Quran, malinaw na malinaw doon kung paano nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala tayo. Ngayon, ang tanong doon, paano ang isang tao na hindi naman nag-aral, hindi nakakabasa, hindi nakakasulat, malalaman yung mga ganong mga intricate issues. So this proves that Muhammad is a messenger of Allah kahit na hindi mo hanapin sa Quran yung kanyang pangalan. Pero naandun. Kaya lang kasi ang Quran, ang pinagbigyan lamang ng Quran si Propeta Muhammad sallallahu. Pangalawa pa doon, makikita mo yung kanyang pangalan sa chapter 61 verse 6. Sinabi doon nung nagsasalita doon yung aya na kung saan sinabi ni Isa alayhi salam, di ba? Na sabi niya, "Oh children of Israel," sabi niya, "I am the messenger of Allah sent to you confirming the Torah which came before me." And tapos sabi niya, "And I'm giving glad tidings of a messenger to come." Sabi niya, "After me." Ang kasalta dito si Isa alayhi salam. "A messenger to come after me whose name will be Ahmad." Yan, nasa Quran yan. Verse 61, chapter 61, verse 6. Tapos sabi niya, yung kaduktong, "But when this messenger came," sabi niya, "with a clear signs from Allah." Ano yung signs ng Allah? Yung mga ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mismo yung buong Quran. Ang buong Quran is signs from Allah. Kasi lahat, yung mga nakaraan, ang mga nangyayari ngayon, mangyayari pa na sa Quran. This is a sign in a living miracle. Tapos, hindi nga yun, sabi nga ni Isa alayhi salam, hindi nyo tinanggap. Kasi sinabi nyo siya isang magikero, sorcery. At dyan, yung papasok na tayo dyan sa ating sira ngayon. Tapos sa pangalawang dalil o ebidensya kung saan nasaan ang pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makikita mo doon sa chapter 33, aya number 40, which was discussed last previous Friday. Di ba may nagtanong doon? Sabi doon, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalukum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Diba? Binanggit natin to last Friday. Muhammad is not the father of any man among you, but a messenger of God and the seal of all the prophets. Siya yung kahulihang propeta. Ito malinaw na ibinanggit ito sa Suratul Ansab, verse 40, which I explained last Friday tungkol doon kay sa kanyang yung slave niya, si Harita, di ba? Si Said. So, alhamdulillah, ito yung proof doon sa nagtanong. And I advise, okay, alhamdulillah, talagang sa mga bagong Muslim, marami kasing katanungan na ganyan kasi tatanungin din tayo ng ating mga pamilya. It is a good sign na kapag nagtatanong ka, ibig sabihin talagang sinusundan mo yung pag-aaral mo. Alhamdulillah, may Allah give us right knowledge and inshallah, magpatuloy pa itong pagbibigay niya ng blessing sa atin dahil walang pinakamagandang pag-aralan ng isang tao kundi yung mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. And this is one of the big favor of Allah subhanahu wa ta'ala sa atin.
Actually, ang relihiyong Islam, this is really a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, papasok tayo ulit doon sa ating klase. I-share ko lang sa inyo ang ating screen. Sandali. Okay, alhamdulillah. Share. Wow, ayaw na naman. Meron na sa inyo? Wala pa rin? Wala pa po. Starting slideshow. Okay na po. Meron na? Hindi pa yan yung ano. Okay. Nasa lesson 7 tayo ngayon, di ba? Lesson 7 ng biography ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So summary lang, yung diniscuss natin nung nakaraan, sinabi natin doon na ang iniwan nating discussion is that yung na first ayah revealed was yung Iqra, yung Suratul Alaq. By receiving that yung revelation, first revelation, siya ay naging prophet. Si Muhammad ay naging propeta. Pagkatapos noon, after a series of, kasi nga, as I explained, ayon doon sa nabasa ko, I explained to you na nabigla siya, natakot siya, okay? Nagkaroon ngayon ng interruption yung pagdating ng revelasyon. After few months, dumating uli yung another revelation at ang sumunod doon yung Suratul Mudaththir at saka yung Suratul Muzammil. At doon sa pagkakatanggap niya ng dalawang ayat, yung mga ayat doon, naging isa siyang messenger. So, isa siyang propeta at saka isa siyang messenger. Okay? At ito yung sinabi nating Iqra Kumkum. Yung knowledge, yung dawa, at saka yung worship. Pinaliwanag ko yan previously. Ngayon, ang tanong, bakit ba kailangan ng sangkatauhan ng propeta? Okay? Ano ang layunin ng mga propeta? Bakit kailangan natin sila? Yun ang tanong niya. Kasi bakit may propeta? Bakit may messenger? Kasi naniniwala tayo na ang tanging patnubay at tunay na patnubay ay ang patnubay na nagmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga propeta. Ibig sabihin, yung namamagitan between us and Allah ay yung mga propeta. Okay? Hindi mo makikita ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo malaman about Him. Unless you believe in the prophet. Kaya sa Islam, meron sa 6 pillars of faith, kasama doon yung belief in the prophets. Kasi merong mga tao, karamihan na tao sa mundo ay naniniwala sila na makakahanap sila ng sariling paraan sa buhay, okay, sa pamamagitan ng pag-eksperimento sa iba't ibang batas o mga kaugalian. Tayo, naniniwala naman tayo na pinakamagandang batas ay ang batas ng Allah. At ang tanging Allah lamang, okay, ang may karapatang magpahayag ng batas. Siya lang ang pwedeng magbigay ng batas. Kasi siya ang nag-create ng lahat, siya ang nagmay-ari ng lahat. So yung batas manggagaling sa Kanya. At alam ng Allah kung ano ang pinakamabuti sa atin. At yun ang dahilan kung bakit patuloy na nagpapadala ang Allah ng mga propeta. Yun ang dahilan. And this is a favor from us. From Allah to us. Kasi kung hindi nagpadala ng propeta ang Allah subhanahu wa ta'ala, lahat tayo ligaw. Una, hindi makikilala kung sino ang Allah, kung sino yung tagapaglala. Kaya nga ang unang revelasyon, di ba? Sabi doon, Iqra, basahin mo. Galing ka lang sa isang pinakita ka agad doon kung sino yung creator. So yun ang dahilan. Kasi ngayon, sa maraming tao sa mundo ngayon, ang nagsasabi, okay, managigika tayo ng Diyos. Ngunit pagkatapos, sabi niya, pinabayaan na niya tayo. Yun ang sabi ng mga tao ngayon. At wala na silang kinalaman sa atin. So ito nakaka-insulto ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sabi doon sa Quran, meron sa Quran na wa ma qadaru illahu haqqa qadrihi idkala ma ansala lahu ala basyarun man sya'in. Pasensya na kayo, mahina ako sa Arabic. Ang ibig sabihin nun, hindi nila binigyan ng respeto ang Allah subhanahu wa ta'ala nung sinabi nila na walang nireveal ang Allah subhanahu wa ta'ala after He created mankind. Ito, pag-insulto ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Para bang halimbawa, bibigyan kayo ng isang example.
Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang nilalang niya, si Adam saka si Eve. Okay? Si Adam saka si Hawa. Sa English, si Adam and Eve. Walang pagitang Steve. So yung isang lalaki na ginagawa niya yung kanyang itsura na babae, parang harapan, iniinsulto niya Allah subhanahu wa ta'ala. Parang sinabi niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ka marunong mag-create. Look at me, I'm better than before. Imagine mo, baguhin mo yung creation ng Allah subhanahu wa ta'ala. Parang sinabi mo na mas magaling kang mag-create kaysa sa kanya. At iyan ang nangyayari ngayon sa lipunan. Hindi lang sa Pilipinas. Sa buong parte ng mundo. Kasi first, they don't believe in Allah. And second, they don't believe in the prophets. At yung mga batas na yan, nakalagay yan sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala na dala ng mga propeta. At hindi naiiwan dyan yung reminder sa atin yung kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala himbawa sa ginawa niya doon sa people of Sodom and Gomorrah. Kung saan pinarusahan doon ng Allah subhanahu wa ta'ala mga tao na yon dahil sa kanilang mga ginagawang kalaswaan. So bakit nila ginawa yon? Kasi hindi nila sinunod ang propeta. Hindi nila sinunod ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung titingnan mo ngayon, at the current situation, be specific. Puro naman tayo Pilipino rito. Although meron tayong mga sisters and brothers na nakikinig sa atin na sa ibang bansa, still Pilipino pa rin sila. Meron sa Malaysia, meron sa Singapore, meron sa Dubai tayo nakikinig. Still Pilipino pa rin yan. So be specific sa Pilipinas. Nakita ninyo naman. Hindi sila naniniwala sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binabago nila yung batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung isang lalaki nagiging babae. Yung babae nagiging lalaki. And worse situation is, kung sino pa ang napapanood nating mga nagpapaliwanag sa television, yung mga bakla. Excuse my language. I am saying it directly. Mga bakla na walang nilalang ang Allah subhanahu wa ta'ala na Steve o bakla. Ang nilalang niya si Adam at saka si Hawa. So ito ay isang pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung hindi paniniwala sa mga propeta. So alhamdulillah, ito yung kaya nga importante at napakapalad ng mga Muslim dahil isa sa mga pillars of Iman, yung belief in the messengers. At ito yung ating pinag-aaralan ngayon, alhamdulillah. And alam natin na ang pwede lang talagang magsabi ng right and wrong, Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi what is good sa paningin natin is bad in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. And what is bad sa akala natin is good in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tingnan mo, uulitin ko, look around the society ngayon. Alam mo, sa Amerika, sa isang lugar, ang batas, meron silang difference in law. Sa isang lugar, pwede ikasal yung babae at babae. Sa isang lugar, hindi. Sa Amerika lang yun. Ngayon, ginagawa na rin sa atin, ginagaya ng mga Pilipino. So, kumbaga dito, walang exact law ang mga kufar. Unlike kapag ikaw ay isang Muslim and you submit to Allah subhanahu wa ta'ala, ang batas mo lang ang Quran. But para maintindihan mo yung Quran is you have to believe in the Prophet. Kasi sila yung tagapamagitan between Allah and us. So yung believe in the Prophet and His messenger. So balik tayo dito. Balik tayo ngayon sa Shira. Nasaan tayo ngayon? So, pagkatapos nito, nung matanggap ng Propeta Muhammad SAW yung aya ng Suratul Mudaththir, kasi ang Suratul Mudaththir, sabi doon, arise and warn. Diba sabi niya? Bumangon ka at bigyan mo ng warning mo yung mga pamilya, yung mga tao. So dito nagsimula ngayon yung kanyang pagiging propeta and messenger at dito magsisimula ang kanyang dawa, invitation to Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? And before that, dapat malaman natin na ang buhay ng Propeta Muhammad SAW as regards dawa, nag-start at the age of 40 because he became a prophet at the age of 40. Okay? So yung buhay niya na namatay siya at the age of 63, yung buhay niya na yung last 23, yung 13 years noon, tatawagin nating Makan period o Makan phase. Yung
yung 10 years na remaining, magtatawag natin Medina period o Medina phase. Okay? Kaya yung 40 plus 23, 63, yan yung buhay ng Propeta Muhammad. 23 years siyang nasa dawa. Okay? Si Nuh, yung mga previous prophets, 950 years sa dawa, di ba? So, papansinin ninyo kung kayo pumapasok na ng belief in the messengers, iisa ang papel ng mga propeta at saka messengers, dawa. So, as regards dawa, okay, pagdating sa dawa, sabi doon, babasahin ko lang yung nasa screen. Yung Makan phase, can be divided into 3 stages. Yung una, yung secret call, okay, 3 years yon. Yung pangalawa, yung proclamation, the call in Makkah, yung sa Makkah, yung pagkatapos ng 3 years, nagsimula na sa yon from the 4th year of prophethood to the almost end of the 10th year. Yung pangatlo, yung stage na the call to Islam and propagating it beyond Makkah, lumabas na, yun yung hanggang sa mamatay na siya, pumunta siya ng Madina at doon na siya kinuha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung phases at stages ng dawa. Okay? Alhamdulillah. So yung unang stage, yung tinatawag na secret call, at the early stage ng Propeta Muhammad sallam, ang pag-preach niya, yung dawa niya, privately. Hindi natin pwede sabihin, sabi ng iba secret, sabi ng iba private, sabi ng iba, kaya lang, parang sa pagkakain dito, parang magkaiba yung secret saka private. So, sabi natin ito, privately ang ginamit ko. Kasi yung pag-secret, ako lang nakakaalam. O kaya dalawa lang kayo nakakaalam, di ba? Ngayon, pagka yung dawa na privately, may nakakaalam. Kaya lang, very limited. So, ganun ang pagkakaintindi ko. So, pumunta siya lamang sa kanyang una sa kanyang pamilya, saka sa kanyang mga kaibigan. Okay? And then, inabot ito ng 3 years. Ang dawa lang niya, sa malalapit sa kanya sa buhay, pamilya niya at mga kaibigan. Within yung vicinity ng Makkah, hindi pa sa buong Makkah. Okay? At ang mga early converts dyan, una, si Khadija, yung kanyang asawa, okay? Pangalawa, si Sa'id bin Haritha, yung kanyang slave. Pangatlo, si Ali bin Abu Talib, yung anak ni Abu Talib, yung kanyang inampon. Yung pisa niya yan, si Ali bin Abu Talib. Kasi nung namatay si Abu Talib, dahil wala nga siyang yaman, inampon ngayon ng mag-asawa ni Prophet Muhammad sa ni Khadija si Ali. Kaya sa kanya tumira yan. Tapos si Abu Bakar as-Siddiq, yung kanyang best friend, yung kanyang kalil. At saka hindi ito minimension ng iba, yung si Waraka ibn Nawfal. Kung natatandaan nyo noong siya ay bata, which I explained even. Nung bata siya, di ba, Waraka ibn Nawfal, hindi siya bata, nung makatanggap siya ng unang-unang revelasyon, nung makita niya si Angel Jibril, di ba nagtatakbo siya, sabi niya, isang biluni, tago ko ako, balutin niyo ako. Nung kinokonsul siya ngayon nung kanyang asawa, si Khadija, pagkatapos dinalan ni Khadija si Prophet Muhammad kay Waraka ibn Nawfal. Kasi si Waraka, isa siya sa mga taong maalam sa previous scripture, mga unang kasulatan. At nakalagay sa previous scripture talaga yung may dadating na huling propeta. And as mentioned, yun si Prophet Muhammad sallam. If you remember, di ba sabi doon ni Waraka, ang nakita mo, sabi niya, ang nakita mo, sinamos yung angel, sinamos yung same angel na nagpakita sa mga previous prophets. Tapos di ba may sinabi si Waraka, sabi niya, wala, sabi niya, kung ako lamang ay mabubuhay pa ng matagal, susuportahan kita dahil you will be expelled by your community, by your people. Di ba nagtanong ang Propeta Muhammad sallam, ako, sabi niya, ako, itataboy ako ng aking mga tao. Sabi ni Waraka, yes, kasi lahat ng mga propeta may dala ng ganyang balita.
they will expelled by their own people. So pag binasa mo yung paliwanag na pag nag-advance ka ng basa ng information about Waraka ibn Nawfal, meron ako nabasang hadith na sabi doon, minsan tinanong ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, how about Waraka? Nasaan siya ngayon? Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Waraka is in paradise. Nandun siya sa paraiso. Ibig sabihin, kasama siya doon sa early converts during the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kung hindi siya believer, wala siya doon sa paraiso. At pag sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it's true. Diba sabi doon, wa ma yantiqu anil hawa in huwa yuhyin wa yuha. Hindi siya nagsasabi on his own desire. Whatever he is a revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, si Waraka ang isa sa kauna-unahang Muslim during the time of the Prophet na hindi man lang siya nagsabi ng shahada. Kasi wala pa naman sasabi yung shahada doon. And yet, he is a Muslim. He is a true believer. Okay? So, yan yung mga unang convert sa Islam. Si Khadija, yung asawa niya. Khadija, dito makikita niyo yung lesson dito. Si Khadija na kanyang asawa, and this is addressed to all our sisters, sa ating women who are yung ating mga participants dito. Okay? Ilan ba tayo ngayon? 63 tayo. So, majority dito sisters. Ang isang lesson dito, si Khadija. Khadija is one of the best woman na nabuhay noon. Kasi isa siyang believer. Pangalawa, yung suporta niya sa kanyang asawa is talagang she supported Prophet Muhammad sallallahu. At ito yung ugali dapat makikita sa isang babae na you should support your husband. Of course, alam naman natin kung ano yung tama, anong mali. If you feel that mali ang inyong asawa, then you have to remind him. And this is also a support. Yung, kung alam niyo naman yung asawa niyo, involved sa dawa o involved sa mga then fully you have to support them. Kasi mayroong mga kababaihan na ang mga asawa nila, dahil o kaya nagpapalaganap ng Islam. Yung minsan yung time ng asawa nila, nauubos sa dawa o kundi lamang yung nasi-share niya sa pamilya niya. Tapos makikita mo, pag uwi ng lalaki, talak ng talak yung babae. And this is the reason why sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayong mga babae, be warned. Kasi marami kayo sa mga maninirahan sa impyernong apoy. And this is one of the reason. Okay? Tapos si Said bin Haritha, ito yung kanyang slave na kung saan yung kanyang iniwalay ang asawa, yung dinivorce niyang asawa, okay? Naging asawa later on ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because this is a command from Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos si Ali bin Abu Talib, as I said. Tapos si Abu Bakar, as-Siddiq. Kumbaga, ito yung mga unang tao na nag-Muslim na malapit sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito, meron ditong naiwang lesson sa atin. Anong lesson? Kung ikaw ay bagong Muslim, okay, at nagdadawa ka na, at palagay mo sa sitwasyon ng inyong kapaligiran ay hindi applicable yung magsisigaw ka agad doon na nagdadawa ka. Ang unahin mo siyempre, yung pamilya mo. Kasi merong mga brothers and sisters ngayon, dawa sila ng dawa sa labas, samantalang yung pamilya nila walang Muslim. Yung pala, hindi niya inibitahan yung kanyang pamilya. At meron tayong mga kapatid na Muslim sila, dawa sila ng dawa sa labas, yung kanyang pamilya na dating Muslim, bumalik na ulit, nag-apostate na. Yung kanyang asawa, nakabukas na yung mukha, kung ano na yung kulay ng mukha. Diba? Ang walang kulay lang sa mukha, yung kanyang puting mata. Kung makukulala lamang yung puting mata, kukulayan niya. Yung kanyang anak na dati nag-hijab, nakikita mo, naka-short na, nakikita mo, naka-Facebook na. So dito, bago ka magdawa sa labas, unahin mo muna yung pamilya mo. Of course, hindi naging madali kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagdadawa. At of course, sa mga tao na ito, hindi ito naging kamukha ng nangyayari ngayon na
yung isa pumunta sa center, magmuslim siya sa anong dahilan, kasi gusto niya mag-asawa. Maraming dahilan. Sabi nga, kapag mga pinag-aaral natin sa Pogya, inamal amanu bidniya. Kung anong intention mo ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos, yung mga sumunod na convert, yan, babasahin ko ulit. Hindi, meron pang nauna dyan. Si Uthman ibn Affan, si Al-Zubair, si Abdurrahman, saka si Sa'ad ibn Abu Waqqas. Ito yung mga next batch na nag-Muslim at the hands of Abu Bakar. Sa pagdadawa ni Abu Bakar. Kasi kapag inuna mo yung pamilya mo, first and foremost, okay, halimbawa sa ating mga Pilipino, lalo sa mga babae, brother, ano po ang gagawin ko? Nag-Muslim po ako, pero po yung asawa ko, hindi po Muslim. Ito mabigat. This is a big trial sa mga sisters. Marami yan. Mga kababaihan na nag-Muslim dito, may asawa sila sa Pilipinas, hindi naman Muslim ang kanilang mga asawa. Marami yan, di ba? Kaya ang naging problema niya, paano yung ngayon yun? Ang ano natin, ako ayoko magbigay muna ng patwa dito kasi baka ang isip ng ibang hatid. Kaya lang ano dito is ang advice ko muna sa mga sisters na sa ganitong sitwasyon. Pag-aralan mo muna mabuti ang Islam. Patatagin mo muna ang iyong iman. Okay. At as much as you can, kung hanggang mahina pa yung iman mo, huwag mo muna sasabihin na Muslim ka na. Kasi pag sinabi mo, pagsisimulan niya ng away niyo yan. Okay? Mag-aaway kayo. So ang nadinig ko kasi itong advice na to, sabi niya, kung palagay mo magkakaroon ng malaking problema, patatagin mo muna yung iman. Ngayon, pagka alam mo na matatag na yung iman, dahan-dahanin mo ngayon yung pagdadawa. Pwede ka magpadala ng leaflet. Lalo, hindi mo na kailangan magpadala ng leaflet. Kasi lahat ngayon, may hawak na tayo ngayon ng ito, yung mga media sources, di ba? Pwede ka magpadala ng konti-unting about Islam, pero huwag mo sabing Muslim ka. Ngayon, kung palagay nyo hindi magagawa yung gano'n, unahin nyo kung sino ang very close sa inyong pamilya. Mostly, sa anak, ang very close tayo sa ating ina, di ba? Sa ating mami, sa ating inay. Unahin mo sa iyong ina. Kasi ang ina, as I know, kahit na anong kasalanan ng anak, papatawarin ganyan. Papagpatawad lagi ang ina, ang babae. So sa kanya mo unahin. Sabi mo, Muslim ka na, ganyan, itong panipaniwalaan, kung makikinig sa iyo yan. Ngayon, pag meron kang nakuha isa sa miyembro ng iyong pamilya, sabi, meron ka ng katulong, hindi ka na mahihirapan. Unlike kapag isa. Kaya ang propeta mo sa loob, mo inuna niya. Si Khadija, nasa bahay niya. Si Ali, nasa bahay niya. Si Said, nasa bahay niya. Kapitbahay niya, si Abu Bakar, yung best friend niya. Yun ang inuna niya. Kasi sila yung nakakakilala sa kanya. At tayo, ang nakakakilala sa atin, yung malalapit sa atin. Okay, meron tayong malalapit sa atin, alam mo naman ng mga ugali nila, huwag mo muna sabihin sa kanya. In that way, magiging madali sa'yo. Okay? Papaliwanin ko na lang yung iba dyan. Kukunahin muna natin yung mga nagpagsyada pa. Sumunod dyan, yung mga early Muslim, sabi niya, nandiyan si Bilal ibn Rabah. Okay? Yung nandiyan si Abdullah ibn Mas'ud, nandiyan si Abu Ubaidah, si Abu Salama, si Al-Arkan, si Uthman, nandiyan, mababasa niyo sa screen, hanggang kay Kabab ibn Al-Arab. Mapapansin niyo dyan, kahit ngayon, most of the converts of that early stage, yung mga nasa lower class, mahihirap. Kahit ngayon, mas madaling mag-Muslim ngayon, kahit ngayon, sabi ko nga, mas madaling, o kapag kumbaga sa aming data o datos namin sa JDC, karamihang nagmo-Muslim, yung, please don't misunderstood me, huwag mo akong interpret na I'm putting you down. Hindi yun. That's why natatawa ko magsalita ng ganito. Ang karamihan nagmo-Muslim, excuse my language, bisang katulong sa bahay, driver,
yung mababa ang pinag-aralan, di ba? Bibihira ang nakikita mo pumapasok sa Islam na professional. Very few yung mga nurse, very few yung mga doctor, engineer, very, very few. Majority yung mga lower class. As I told you, wow, my God, my material is running out. I'm sorry. Sorry. I told you, lower class ang nauna. Kasi, ewan ko ba, siguro talagang pitra ng mga lower class people, yung mapagpakumbaba, especially sa mga Pilipino. At isa pa dyan, ang mga higher class na sinasabi nila, mga sosyal, nasa kanila yung pride. Kasi ang unang-unang gagawin ng isang Muslim kapag nagsihada siya, anong pangalawa? Sala. Sala, di ba? So yung mga professional na yan, ayaw nila yung pamamaraan ng sala ng Islam. Na nagtututuwad daw. So, hindi lang ito nangyari ngayon. Even before the time of the prophet, ang mga unang sumunod sa kanya, yung mga mahihirap. He called the emperor of Rome, he called the leaders of the other countries. Walang sumunod sa kanya. Ang sumunod sa kanya, yung mga mahihirap. Okay? Kasi, itong mahihirap na ito, kumbaga, mostly madidinig mo yung mga ganitong tao, laging lumalabas sa kanila yung pagtawag sa Diyos. Even na hindi nila kilala ang Allah subhanahu wa ta'ala, which is fitra sa bawat tao, yung tawagin mo yung, oh Diyos ko. Fitra yan eh. It's the sign of fitra ng isang tao na mayroong Diyos, yung tawid ar-rububiyya. So yan ang dahilan. Second, dahilan kung bakit balik tayo doon sa ano, ang dahilan naman sa mga early converts na ito, hindi din naging madali sa kanila yung pagpasok sa Islam, kamukha ng nangyayari sa at the current situation ng iba nating mga kapatid sa Islam. Kasi may mga ibang sisters na nung nag-Muslim sila, saka sila tatanggal sa trabaho. Ibang sisters naman, o ibang brothers na nung nag-Muslim sila, saka sila nakaramdam ng hirap. Iba naman, pinaalam kaagad nila sa kanilang pamilya, sa telepono pala, nag-aaway sila oras-oras, nag-aaway sila nung asawa niya sa Pilipinas. Meron ako isang kalalang brother, sabi niya, nag-Muslim sa amin noon. Sabi niya, brother, nag-Muslim na ako. Sa tuwa ko, sinabi ko sa aking asawa, tinawagan ko asawa ko sa Pilipinas. Ay ba natanggap ikang sagot, pinagmumura ako, galit na galit. So sabi ko sa kanya, huwag mo munang tawagan mo yun. After 2 days, tawagan mo. After 2 days, tinawagan niya. Sabi ko, anong nangyari? Galit pa rin, brother. Sabi niya, okay, tawagan mo after 2 days ulit. Hanggang ganun sa advice ko. Inabot na ngayon ng week. Sabi, ano nang sabi? Brother, hindi na masyadong galit. Ay, hindi talaga masyadong mga galit. Kasi hindi mo lang, ang susunod niya, tawagan mo pero padalan. Sabi ko gano'n. Huwag mong padalan. So after 1 month, tinawagan niya, brother, pabait na ngayon. Sabi niya, o tamo, paunti-unti, babait siya. Saka Panginoon pinatala, talagang babait siya. Sabi ko gano'n. So kumbaga sabi ko, paunti-unti. Kasi doon lang sa pag-aaral sa sira, di ba, paunti-unti din yung ginawa natin. Nakita niyo yung paano siya tumanggap ng revelasyon, paunti-unti. Ngayon, paano siya magdawa? Paunti-unti. Tapos ito, yung mga sakripisyo na tatanggap ng mga ganyang brothers sa mga Muslim, wala yan doon sa sakripisyo na tinanggap nitong mga naunang Muslim na ito. Okay? Ano oras na? 9:46. Gatiting lang yan. Kumbaga, wala yan sa gatiting na tinanggap ng pahirap na mga unang tao na nag-Muslim during the time of the Prophet. Kasi noon, pag nag-Muslim ka, ang kapalit noong buhay. Life. Ngayon, pag nag-Muslim ka, pagka inayawan ka ng kaibigan mo, yung iba, okay, ako mawawala naman si best friend na ganito, babalik ulit sa dati. Noon, hindi. Once nag-Muslim ka noon, parang inilagay mo yung kalahati ng buhay mo sa libingan.
I will give you example. Halimbawa ito. Si Bilal ibn Rabah. Okay? Si Bilal ibn Rabah. Ano yung naging parusa ni Bilal ibn Rabah? Nakita niyo dyan. Sabi doon, si Bilal, isa siyang Abyssinian, Niger, okay? Siya yung first Muaddin, yung tagatawag ng Adan. Sabi doon, ayon sa screen, sabi niya, siya ay pinanganak sa Makkah at the year 580. Tapos yung kanyang tatay na si Rabah, isa siyang Arab slave. Galing siya sa talagang slave. At nung araw, yung slave, mahal yan. Binibili yan ng mga mayayaman. Mahal ang slave. Kumbaga, para kang bumili ng mahal na kamelyo. Okay? Tapos sabi niya, sabi doon sa screen, na nakasulat sa screen, nung siya ay nag-Muslim, okay, parang he give up his soul to Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa paliwanag. Kasi si Bilal, siya yung tinatawag na I cannot explain it in Tagalog. Anyway, please, ya Allah, ya Rabbul Alamin. Nung nag-Muslim si Bilal, nung pinahirapan siya ng mga Quraysh, walang nadinig sa kanyang bibig, kundi sabi niya, ahadun, ahadun. Allah is wahid. Ahadun, ahadun. Hindi niya sinabing wahid, ahadun, ahadun. Kasi pag wahid, merong wahid, itnin, talata. Sabi niya, ahad, ahad. Iisa lang, iisa lang. Talagang sinasabi niya yung oneness ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kanyang amo na si Umayya bin Kalab, siya yung may-ari ni Bilal. Nung nalaman niyang nag-Muslim si Bilal, siya yung leader ng pag-torture kay Bilal. Paano tinutorture si Bilal? Subhanallah. Sabi doon, una, kapag tinorture mo yung iyong slave during that time, parang itinapon mo yung iyong asset, yung iyong income. Kasi mahal ang sabi ko nga kanina, mahal ang pagkakabili sa slave. Kaya kapag tinutorture mo yung slave, parang sinisira mo yung iyong asset, yung binili mo yun, ba't mo sisirain? Okay? Kumbaga, sabi doon sa yung punishment kay Bilal, hindi maano doon yung exact description kung paano siya pinahirapan. Kaya sabi lang doon na he is the first Muslim na kung saan itinatali siya ng mga tao, hinihila siya, binabato siya ng mga bata, okay? Tapos ibinibilad siya doon sa disyerto, okay? Na kung saan sa kalagitnaan ng init ng araw, binibilad siya doon, nakatali siya, at inihiga siya doon sa nagbabagang bato. Okay? Inihiga siya doon, binabato siya, pinapalo siya. Tapos sabi sa kanya, i-renounce mo yung pagiging Muslim. Ang nadidinig lang kay Bilal, ahad, ahad, ahad. Ilang nadidinig kay Bilal? Hindi siya, kumbaga, alam, yung hirap niya na all mamamatay siya, hindi niya yun iniwan. Hindi niya yun tinalikuran. Talagang ang namutawi sa kanyang dila, ahad, ahad, ahad. Yung kumbaga yung tauhid. Yan si Bilal. Yan lang muna ang kukwento ko sa inyo kay Bilal kasi sa susunod na istorya pa during that Makam Madinah period, marami tayong madinig kay Bilal. Pangalawa, si Sa'id ibn Abu Waqqas, sabi doon, siya yung pinakabata during the time of the nag-Muslim at the age of 16. And merong nireveal na isang aya sa Quran kapag na-mention yung pangalan ni Sa'id ibn Waqqas. Sabi doon, ito yung aya na ayon sa translation, babasahin, if they force you to try and worship idols, don't listen to them, but be good to them in this world. Nasa pakita mo sa chapter 31, ayat 30. Ano ibig sabihin niya? Si Sa'ad ibn Abu Waqqas, sabi doon, he is from a great family of Quraysh. Great family, may sinasabi yung kanyang pamilya. Nung nag-Muslim siya, he left idolatry, okay?
Yung nanay niya, she threatened him na hindi siya kakain hanggat hindi bumabalik si Saad sa dati nilang relihiyon. Okay? So ginawa ng nanay niya yung emotional blackmail, kung natawag. Sabi niya, I am not going to stop eating and drinking until you worship our idols. Sabi niya, hindi ako kakain hanggat hindi ka bumabalik na sambahin si Al-Ula, si Al-Uza, yung ating mga idols. And sabi niya, kahit na mamatay ako in a painful death in front of you until you leave your faith, hindi ako titigil sa ginagawa ko. Hayaan mo nang mamatay ako. Mamatay ako sa gutom, mamatay ako sa hina. Basta gusto ko, bumalik ka sa sinasamba nating mga idolo. Talikuran mo yung iyong pagiging Islam. So, itong si Saad, he witnessed kung paano nanghina yung kanyang nanay. Kung paano nagkasakit yung kanyang nanay. Kung hanggang dumating sa deathbed yung kanyang nanay. Hanggang dumating na, naging emotional na ngayon si Saad. At sinabi niya sa kanyang nanay, I sumbillah, sabi nga ni, I swear by Allah, sumbillah, ya mama, o aking ina. Hindi ko i-give up tong relihiyon na to. To the point na magkaroon man ako ng 100 soul o 100 na kaluluwa, at yung kaluluwa na yun, iisa-isahin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kunin sa akin, and I see you, namamatay ka dahil sa pag 100 beses kang mamamatay, hindi ako babalik sa relihiyon na yan. I will not go back worshiping the idols. So nung makita ito ng kanyang nanay, yung determinasyon ng kanyang anak, si Brock, pinutol niya yung kanyang pag-aayuno, okay? Pag-aayuno, and then, parang tinakwil na niya si Saad. At dito nga lumabas yung aya na, if they force you to try and worship idols, don't listen to them, but be good to them in this world. Ito, commandment ito sa atin. Sa inyo mga kapatid ko, meron kayong magulang na ganito. Sabi niya, okay, anak, nag-Muslim ka, bumalik ka na dito, iwanan mo yung Saudi Arabia. Hanggat hindi ka bumabalik dito, hindi ka namin kakausap, itatakwil ka namin. So ano magiging ruling doon? Ang advice dito, brothers and sisters ng mga scholars, is continue being a Muslim. Wala ka ng point to turn back. Nando ka na sa totoo, bakit ka babalik? Kaya lang, ang magiging treatment mo sa kanila, sa mga magulang mo, treat them kindly. Okay? Serve them, provide for them. Kaya lang, yung pag-uutos nila na sumamba ka uli sa mga revolto, yun ang yung hindi mo gagawin. Kasi there is no pleasing to the creation if this displease the Creator. Kasi pag sinunod mo yung magulang mo na you worship again the idol, you displeases your Creator. At the end of the story, kanino ka babalik? Kanino sila babalik? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. So pagdating sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa'yo, you disfollow me, you unfollow me, you displeases me. So go with them. Where? Sa hellfire. So ito, importanteng malaman to ng isang Muslim, particularly yung mga tao. Kasi ito yung nagiging kalaban o ito yung nagiging hindrance ng mga bagong Muslim. Na kapag nag-Muslim sila, nalaman ng kanilang pamilya, ng kanyang asawa, ng kanyang anak, ng kanyang tatay, ng kanyang nanay, tapos sasabihin ng alam mo naman ang Pilipino, di ba? We are too much obedient sa ating mga parents. This is good. Kaya lang, commandment ng Allah subhanahu wa ta'ala yan. Kapag pinag-utusan ka na ng magulang mo na you worship the idols, then don't follow them. You have to follow Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, nangyari din noon yan. Saad bin Waqqas. Kita niyo yan, di ba? Meron pa. Dagdagan pa natin isa kasi time na. Si Abdurrahman ibn Auf. Sabi noon, si Abdurrahman ibn Auf, well-known ang siyang businessman o trader sa Makkah. Okay? Bata pa siya, and at that time, siya yung eldest na nag-convert sa mga early convert after Abu Bakr.
Okay? Bata pa siya, wise na yan sa negosyo. Sabi doon, he is honest as a businessman, business dealing. Kaya nga, yumaman siya. Magaling siya. He is the famous, sabi doon, famous Muslim na nung iniwan niya ang Makkah. Why? Kasi nung iniwan niya ang Makkah, lahat ng kanyang yaman, iniwan niya sa mga Quraysh. Nung pumunta siya ng Madina, nag-grade siya sa Madina to join the Prophet. Lahat ng yamang na ipundar niya sa Makkah, isa sa pinakamayaman sa Makkah, hindi niya pwedeng dalhin sa Madina. Hindi siya papayagan ng mga Quraysh na pumunta sa Madina na dala-dala niya yung yaman niya. Kasi sabi ng mga Quraysh, dito mo na ipon yan sa amin, sa lugar ng Makkah. Bakit mo dadalhin doon? Sa ibang tao, hindi iwanan yun. Kasi ano yan eh, kumbaga, wealth. At ang tao ngayon, mas mahal nila yung wealth kaysa sa religion. Maraming ganyan. Meron nga Muslim, mas mahal pa niya yung wealth kaysa sa kanyang religion. Muslim na yun. Maano pa kaya yung hindi Muslim? So, itong si Abdurrahman, ginawa niya, okay, iwanan ko yung aking lahat ng yaman. So, pumunta sa Madina, ang dala-dala niya, yung ano lang yung suot niya. Yun ang dala niya. Tapos sabi niya, nung pagdating niya sa Madina, meron siyang isang brother doon, isang Ansar, si Sa'ad bin Rabi. Sabi sa kanya, Sa'ad bin Rabi, okay, meron akong 2 garden. Okay? Ibibigay ko sa iyo yung isa. Meron akong 2 asawa. Hiwalayan ko isa, ibibigay ko sa iyo isa. Meron akong 2 story yung bahay ko. Mamili ka. Kung anong gusto mo, yun ang sa iyo. At yung matitira, yun ang akin. Tingnan mo yung how good are the answer sa Madina. Dadating tayo dyan pag sa Madina. Okay. Hindi ako yung ilang din. Ano yung sagot ni Abdurrahman? Sa akin, sa ibang tao, dahil walang wala ka, sabi, okay, ito na lang kukunin ko. Mamimili ka agad, di ba? May choices ka agad, di ba? Kaya pero si Abdurrahman, hindi. Sabi ni Abdurrahman, kay Sa'ad bin Rabi, may Allah bless you. Sabi niya, sabihin mo lang sa akin dito kung saan yung palengke. And ako nang bahala. So, tinuro sa kanya. Ginawa ni Abdurrahman, pumunta sa palengke, okay? Nag-start siya ng paunti-unting buy and sell. Una, binili niya butter, sabi nga doon, yung G. Okay? Binenta niya ngayon. Pagkain yung G, konti kain niya, konti bibenta niya. Hanggang, lumaki ng lumaki. Okay? To make it short, naging asensado siya, same as his life in Makkah, naging mabuti yung buhay niya. Ngayon, hanggang ang tinitinda niya, hindi na G, gold. Ginto na. And then nagkaroon siya ng asawa, nagkaroon siya ng anak. And he became a rich businessman. Again, from Makkah to Medina. Okay? Ano yung iniwan niya? Wealth. Sa panahon ngayon, ang pinakamamahal ng tao, wealth. During that time, wealth din. Pero tingnan mo yung mga early people. Same as people of today. Kumbaga, parehas lang ang istorya. Kaya lang, nagkakaiba dyan yung iman. Paano lang? Meron pa. Ito, pamilya ito. Si Yasser, si Sumaya, at yung kanyang anak na si Ammar. Ito yung matinding torture na inabot nung nag-Muslim sila. Sabi ko sa inyo, kapag nag-Muslim ka noon, ang kapalit niya buhay. Ngayon, pag nag-Muslim ka, pagka pinagalitan ka, babalik ka agad eh. Apostate ka agad. Hindi, noon hindi. Why you say, Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Asyhadu anna la ilaha illallah, alam na nila ang kapalit ng buhay. Persecution ka agad ang haharapin nila. Ito si Yasser, saka si Sumaya, mag-asawa, saka yung kanyang anak si Ammar, ang pinakamatinding torture na inabot ng pamilya. Yan yung mga first martyr sa Islam. Okay? Mga slave yan. Nung nakikita ng Propeta Muhammad sallallahu kung paano pahirapan ng mga Quraysh si Yasser, nadadaanan niyo ng Propeta. Ang sinasabi lang ng Propeta Muhammad sa kanila, be patient, saber, pamilya ng Nasser. Saber, kasi ang lugar niyo sa paraiso, inihanda na ng Allah, subhanahu wa ta'ala. Ang lugar niyo sa Jannah, nakahanda na. Although, masakit yon,
na sabi doon na nakikita ng alas ng Propeta Muhammad sallam yung pag-torture sa kanila as he was walking. Nothing he could do. Wala siyang magawa. Kasi si Yasser at saka yung kanyang asawa, ang nagtutorture sa kanya si yung mga tiyuhin ng propeta, si Abu Jahal, si Yasser. Pinatay ni Abu Jahal in a very brutal manner in front of his two sons, kay Abdullah at kay Ammar. Pinatay si Yasser. Tapos si Sumaya, yung asawa niya, nung pinatay siya, pinahirapan muna siya bago siya patayin at pinana siya doon sa kanyang private parts. Sa kanyang private parts. Hanggang sa mamatay siya. In front of his kid, yung kanyang mga anak. Kay Abdullah at kay Ammar. Tapos itong si Ammar, hindi niya ngayon matagalan yung nakikita niya, okay, paghihirap ng kanyang na sinasapit nila kasama yung kanyang ina at ama. Ginawa niya, nung sabi sa kanya ng Quraysh na i-renounce mo yung Islam, sabi niya, okay, I renounce my being Muslim. Tinigil ngayon yung parusa sa kanya kasi he renounced his faith. After that, ang ginawa ni Ammar, nagtatakbo siya kay Propeta Muhammad sallam. Pumunta siya sa bahay ng Propeta Muhammad sallam, sa Dar al-Alqam. Tapos sabi niya, minensyo niya yung nangyari. Kasi, bakit siya nagtatakbo doon? Bakit niya sinabi yung nangyari? Kasi natakot si Ammar, na kasi hindi siya natakot doon sa parusa. Yung pahirap sa kanya. Natakot siya dahil yung sinabi niya, he renounced yung his faith. Kaya sabi niya, parurusahan pa ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sa kanya, kapag ginawa uli ito sa iyo, gawin mo uli yung ginawa mo. Kumbaga dito, ang ruling, ang lesson na iniwan sa atin dito, kung palagay ninyo na magkakaroon kayo ng problema being a Muslim, nando kayo sa community na kapag sinabi nyo na Muslim kayo, magkakatanggap kayo ng persecution, kumbaga lalaitin kayo, sasaktan kayo, pwede nyo i-renounce ang inyong faith by your mouth but not your heart. Yung belief nyo na andun pa rin sa inyong puso, sinabi mo lang sa bibig. Yun yung ruling dyan ng mga scholars na nabasa ko. Okay? Kasi ang sabi diyan sa Quran, babasahin ko sa Quran, sabi niya, ayon sa pagkakasalit, whoever disbelieves in Allah after his belief, okay, except for the one who is forced to renounce his religion while his heart is secure in faith. Apa nyo? Except, pwede mong, ang sino man daw ang mag-disbelieve, parurusahan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala from belief to disbelief. Maliban na lamang doon sa isang napilitan siyang i-renounce yung kanyang faith because of what the situation is. So pwede yan. Sinabi lang ng bibig mo, pero yung puso mo hindi. Ang puso mo is still you believe in Allah. Kaya lang kasi sa Islam saves life. Kailangan iligtas mo ang buhay ng iba. Hindi Islam takes life, no. Islam saves life. So iligtas mo rin ang iyong buhay. Okay? Ito mababasa mo yan sa surat 16. Ano ba 16? Ang biyayatan 16. 16 ayah 106. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung anong nasa puso natin. Okay? So anyway, time is up. Time is up again. Meron pa nga tayong aanhin pa. Diyan pa natira. Ito na lang, si Khabbab ibn Arat. Si Khabbab ibn Arat, isa siya sa mga 10 early convert sa Islam. Okay. He was an Arab, sabi doon, Arab slave din siya. Kaya lang, si Khabbab, he is yung, kumbaga parang blacksmith. Okay? Forger. And yung amo niya, babae si Ammar, sabi niya. Nung malaman ng amo niya na si Khabbab ay nag-convert sa Islam, immediately nagalit siya and they beat him to the most, si Khabbab. Many years after, okay, yung nagparusa kay Khabbab, hindi, bago pa yon, si Khabbab, nung nag-Muslim siya, pumupunta doon siya sa
kapatid ni Omar ibn Khattab. Hindi pa Muslim noon si Omar ibn Khattab. Naunang nag-Muslim yung kanyang kapatid. Okay? Pumupunta doon si Kabab para turuan ng Quran yung kapatid ni Omar ibn Khattab. Kasi isa si Kabab na magandang mag-recite ng Quran. Tapos, kinuwento niya ngayon yung kanyang istorya. Nung tinanong sa kanya ng isang sabaya, Kabab, paano ka pinahirapan ng mga Quraysh during that time na nag-convert ka sa Islam? Hindi nagsalita si Kabab. Ang ginawa lang niya, hinubad niya yung kanyang damit, ipinakita niya yung kanyang likod. At kung makikita mo yung kanyang likod, ayon sa description, sabi niya, yung nakita niyo yung karne na iniihaw doon sa mainit na baga. Ganun ang makikita mo doon sa likod ni Kabab. Kasi si Kabab pala, nung pinahirapan siya, pinagbabaga ng mga Quraysh yung bato, tapos inihiga nila doon si Kabab. At para sabihin, renounce your faith, renounce your faith. Pero si Kabab hindi. Hindi niya nire-renounce yung faith. Kumaga sabi niya, naaamoy ko yung sarili kong flesh, yung nasusunog kong likod. Habang pinahirapan ako ng mga Quraysh, kumbaga parang kung nag-iihaw ka ng steak, masarap na parte ng steak, pag nilagay mo sa baga, pag umusok, di ba, ang sarap ng amoy? Ganon, ang naaamoy ni Kabab, naamoy niya yung sarili niyang laman. Kaya nung tinanong siya, sabi niya, hindi na siya nakapagsalita. Pinakita na lang niya yung likod niya, naiyak na lamang yung nagtanong sa kanya. At later on, nalaman doon na yung kanyang amo na nagparusa sa kanya ng ganon, nagkasakit. At ayon sa sakit, matinding sakit. At nung nagpatingin siya, ang sabi ng doktor, nung tumingin sa kanya, ang solusyon lamang sa kanyang sakit, cauterization. Ano tawag doon? Cauterization ba yun? Yung baga din yun eh. Yung cauterize. Ganon din ang kailangang gamot nung nagparusa sa kanya. So ganun ang ginawa hanggang mamatay yung amo niya doon sa binabaga yung likod. Kumbaga, kung anong binigay mo, ibabalik sa iyo. Yun ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. As you do it, it shall be done unto you. Ganun ang nangyari. So kabunga, yung reward or punishment will be the exact same as what you did to get the reward or punishment. Diba? So alhamdulillah, dito pa lang sa mga istorya na ito, ng mga early Muslim, magandang lesson na ito sa atin na hindi lang tayo ang nahihirapan. Kumbaga, yung paghihirap natin ngayon kapag nag-Muslim tayo, wala yan sa sinabi, sa mga dinanas ng mga ating mga, these are the real heroes. Hindi yung mga nakatayo sa revolta sa Pilipinas, nandun si kung sino-sinong si Rizal, hindi yun ang heroes. Ang heroes ito. Itong mga early converts na ito. At susundan ko yan ng mga istorya pa ng mga naunang istorya ng mga sa Sahaba at saka yung kasamahan ng propeta, mga kamukha nila Suhail, nila Uthman ibn Affan, para lumakas yung ating iman. Kasi pampalakas siya ng iman as we go on studying yung sira. Kumbaga ito yung ating antivirus. So, to summarize yung ating diniscuss, sabi doon, sa dawa, merong stages. Pwede niyong apply sa sarili niyo. Kung palagay ninyo, kumbaga mapapalagay kayo sa sitwasyon na mahirap para sa inyo, pwede niyong gawing sikreto yung dawa. O pwede niyong gawing sikreto yung inyong pagiging Muslim. Kung palagay niyo, lumakas na yung inyong iman, mayroon na kayong kaalaman, kaunting kaalaman. Hindi ko sinasabing marami na kayong kaalaman. Hindi ko po pwedeng sabihin marami tayong kaalaman. Dahil sabi nga yung kaalaman ng Allah, para sa Allah subhanahu wa ta'ala, para lang tayo nagtubog ng karayom sa dagat. Yun ang nakuha natin. Kaya sinasabi lang maalam siya. Hindi yung totoo. Ang kaalaman natin, gatiting lang yan. Ngayon, kung meron kayong gatiting na kaalaman that will hold your iman, then unti-unti yung imbitahan yung inyong malapit sa buhay. Yung palagay ninyo, maintindihan kayo. Yung palagay nyo, magiging supporter nyo. Ngayon, kung dumating kayo sa stage na yon, meron na kayong katulong, then paunti-unti, you make it public. At iyon ang susunod nating discussion sa lesson 8
kung paano from secret call, naging tinawag na niya ngayon yung outside of his family. Mas maano liyak. At makikita natin doon, meron doon isang aya na inireveal na makikita natin kung bakit inireveal yung surat doon na para kay Abu Lahab. At makikita nyo, mind you, ito nakalimutan kong banggitin sa inyo, mga kapatid. Ang Quran is nakakapag-recite na kayo ng Quran, di ba? Nakita niyo yung rhyme ng Quran? Yung sa huli, di ba magkakatunog? Di ba? Iyan is one of the miracle. Ngayon, sabi ko doon, yung susunod natin i-discuss, yung bakit i-reveal yung Suratul Masad. Ano yung Suratul Masad? Di ba? Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Ma agna anhu ma lahu wa ma kasab. Sayasla naran datalahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Tingnan yung rhythm niya, yung rhyme niya sa huli. Walang makakagawa niyan kundi ang from Allah subhanahu wa ta'ala. So anyway, itong ating magiging discussion sa susunod. So dito ko tatapusin muna yung ating lesson 7 at kumbaga is ang tatawagin natin yung kung meron man akong nasabi na masakit para sa pandinig ng karamihan, ito ay hindi ko sinasadya at dahil sa kahinaan ko bilang tao. So, sa mga kabutihan, this is from Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, so kung meron kayong mga katanungan na masasagot ko ngayon, hindi ko na pala sasagutin kasi over na ako ng oras, may klase pa rin ako sa mga mail section. Ipadala nyo na lamang sa ating mga sister na co-host ko rito, may reward them, si Ablaiman, si Sister Safia, si Sister Sarah Jones, padala nyo sa kanila yung question. Sasagutin ko yun sa Friday, inshallah. Okay? Meron ako nabasa dito, Brother Yusuf, Sister Iman, hindi ba ang Bible sa Arabic ay Injil? Just a query kasi that's all I thought. Thank you po. Okay, sasagutin ko na itong isa na to. Yung Injil, hindi po ito yung Arabic ng Bible. Yung pong Injil is Gospel. Okay, sasagutin ko yan ng mahaba-haba next Friday. Ang Bible, as I said, wala pong librong Bible. Okay? And forget that Bible. Okay? Anyway, so hanggang dito na lang po. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.